All right. Sige po, let us pray. Panginoon, maraming salamat po sa ibinigay ninyong panibagong pagkakataon upang kami ay matuto. Salamat sa pagkakataong maipatuloy namin ang aming pag-aaral sa kabila ng mga pagbabagong dulot na kinakaharap naming pandemya. Gabayan ninyo kaming lahat na mag-aaral upang malinang ang aming isipan at maunawaan ng lubos ang anumang leksyon na itinuturo sa amin. Gabayan din naman ninyo ang aming mga guro na patuloy at walang sawang nagbibigay inspirasyon at gumagabay sa amin sa kabila ng kinakaharap naming pagsubok. Sa iyo ang kaluwalhatian at aming pagsamba, Panginoon naming Diyos, sa pangalan ng iyong anak, na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Muli magandang umaga sa bawat isa. So tayo ay nasa week 8 ng ating pag-aaral. Okay? So hanggang first quarter hanggang week 10 lang, di ba? Hanggang module 10 lang tayo. So pang ilan na to? Third to the last. Okay? At isang masayang pagbati kasi yan. So patapos na tayo sa first quarter. Yan. So inihikayat ko na sana yan sa mga may kakulangan pa sa mga activity, ulit-ulit tayo na kompletuhin yung mga missing nyo no, dun sa ating Google Classroom. And then sa pagsasubmit, yan, reminder, kompletuhin po lahat ng activity sa module. Okay? Pero maliban na lamang sa may mga instruction ako na, di ba, dun sa module, anong module yon, hindi ko na pinakompleto kasi medyo umulit yung mga activity. Pero sa mga, kung wala naman akong instruction na lalampasan or i-omit yung mga activity or gawain, so kompletuhin pa rin. And then, every time na magkakaroon ng quiz, yan, actually yung quiz natin ngayon na ginawa nyo kanina ay until, bali ilang lesson na yon. Di ba? Pangalawa pa lang yon. Yung unang quiz, yung dati, yung quiz 1, and then yung quiz 2, yung ngayon, yung November 24. So, and then yung mga ibang activity nyo sa module nun, doon ako kukuha ng mga grades ninyo. Okay, so yun lang yung basehan namin sa pagbibigay ng grade. Kung hindi pa kayo magkukompleto sa mga grade na yon, so paano pa? Ayan, anong grade na may ibibigay namin sa inyo? So, very good po sa mga complete. Ayan, marami naman sa inyo na kompleto ang kanilang ginawa. Ayan, very good. And pagpatuloy nyo po yung ginagawa. At kung kaya pang galingan at pagbutihan, so mainam po yan. Okay? Para sa inyo yon. Diba kahit pandemic, kahit online classes, distance learning, yan, nakakuha pa rin. Magbibigay pa rin naman kami ng mga awards yan, sa mga deserving students. Okay po. Sige po. Excuse me. Marimlim panahon eh. Ala kong COVID. Yan. Sa mid ko. Okay. So, module 8 na tayo. So, ipapakita ko lang yung ating... Asan ba yung module natin? Yan. Special sa akin ang module na ito. Yan. Bakit kaya special? Yung module 8. Yan. At inihingi ko ang 100% na pagkikilahok sa ating discussion. Yan. Bakit kaya naging special sa akin to? Yan. Module 8, unang markahan, first quarter. Module 8. So, ang ating pag-uusapan ay tungkol sa mga pang-ugnay. Okay? So, kung napapansin, kung naaalala nyo, yan, sa module 2, di ba, tinalakay natin yung mga pang-ugnay. Pero dito, this time, meron siya lang ibang focus. Yan, kung ano pang-ugnay ang ating pag-aaralan. Pero halos pagkapareho lang naman. Yan. So, bakit naging special ang module na ito? Siguro nakikita nyo, yan, ako po ang naging manunulat niyan. Yan, ako yung gumawa ng module na yan. So, under sa supervision ng editor, taga-suri, taga-huy, at
Tagalapa. Ano ba yung ating expected na pag-aaralan? So, nasa ano pa rin tayo? At may mga teksto pa rin tayong babasahin under sa panitikang sanaysay at ang gramatika nga ay ang mga pang-ugnay. So, narito yung makasanayang malilinang sa atin, sa inyo, sa pagtahak sa araling ito. Una, na isusulat ang sariling opinyon. So, meron kayong gawain. Yan. So, usually, syempre, kapag Filipino, talagang susulat kayo ng mga panitikan. Yan, na isusulat ang sariling opinyon tungkol sa mga dapat o hindi dapat na katangian ng kabataang Asyano. Okay? So, siguro sa inyo, alam niyo naman yung mga katangiang ito na dapat at hindi dapat na taglayin ng katangian ng isang kabataang katulad nyo. And then, pangalawa, nagagamit ang mga pang-ugnay sa pagpapahayag ng sariling pananaw. Yan. So, gagamitin yung mga pang-ugnay na pag-aaralan natin, babalikan at yan, bubusisiin natin. Yan. So, sa ating pag-aaral. So, gagamitin ito sa sariling pananaw. Okay, so dito muna po tayo. So, ating gagawin ito. So, kukunin ang ating opinion. Yan. So, tayo ngayon ay nasa panahon na ng makabagong teknolohiya. So, ang kamukha nito, ang bagong teknolohiya, yan, ginagamit natin ang technology, ang mga gadget, ang internet sa pag-aaral. Yan. So, sa panahon natin yan. So, di ba, napaka-palad natin kasi meron tayong, kumbaga, plan B. Yan. So, hindi pwede yung face-to-face, pero merong technology para gamitin ito sa ating pag-aaral. At ang mga kabataan na katulad mo ay bihasa sa paggamit ng iba't ibang aplikasyon or apps na matatagpuan sa mga smartphones, tablets, computer, at iba pang mga gadgets. Yan. So actually, mga kabataan, yun nga, kayo yung bihasa dyan sa paggamit niyan. So minsan, mas magaling pa kayo sa paggamit sa amin. Okay? Sa pagkalikot ng mga gadgets na iyan. So, yun po. Panahon natin yun. Kasi sa panahon namin, nung kami nag-aaral, limitado. Meron ng computers pero limitado. So hindi lahat may cellphone, hindi lahat may internet connection. So at least ngayon, mas marami ang merong ganitong mga bagay. So sa generation niyo yan, kayong mga kabataan. Paano nga ba nakatutulong ang teknolohiya sa isang kabataan at paano din ito nakasasama? Yan. Sige nga, sagutin niyo yung tanong na ito. Paano nga ba nakatutulong ang teknolohiya? Paano natin masasabi na ang teknolohiya ay nakakatulong? At paano natin ito masasabi na ito ay hindi nakakatulong? Sige nga, anyone, sino nga pwedeng magbigay dito ng kanyang opinion? Paano? Kailan? Yan. Paano nakakatulong ang mga... Maureen, meron kang... Yan, Maureen lagi, no? Nakakatulong Maureen. po siya, pag po hindi mo po gaanong maintindihan yung lesson, pwede ka pong mag-search sa YouTube para po mas maintindihan mo po yung lesson. Tapos hindi po siya nakakatulong pag sumusobra na po. Pwede ka pong magkaroon ng sakit sa mata. Isa yon. Okay, magaling. Very good. So, kung narinig niyo yung binanggit ni Maureen, yan. So, meron siyang positibong na idudulot. Yan, nakakatulong siya. At meron siyang negatibo kapag nasobrahan. Or ibig sabihin, siyempre lahat ng sobra, hindi maganda. Yan. So, isa yon sa mga nabanggit ni Maureen. Ano pa, maliban sa mga nabanggit niya, meron pa kayong naiisip paano ito nakatutulong at paano ito nakasasama sa inyo bilang isang kabataan or sa atin bilang isang tao. And anyone? Yung Christian J. Sige, Christian. Nakakatulong po sa pag po yung kausap mo po is nasa ibang lugar. Then yung nakakasama po, pwede po tayo mag-open ng mga sites na hindi magaganda katulad po ng mga porn site or mga kakaibang site na hindi naman dapat natin pwedeng puntahan. Okay, yan. So may point si Christian. So nakakatulong ang teknolohiya para sa komunikasyon. Yan, di ba? Yan, katulad ng ginagawa natin, kahit hindi tayo nagkakakitaan ng personal, ng face-to-face, pero dahil may internet, mayroong technology, yan. So, possible pa rin na nagkakaroon tayo ng, ang tawag dito, ng komunikasyon, ng discussion. Yan. So, very good. And then, sa other side, sabi niya,
may mga site or may mga website sa mga ang tawag dito, mga link or yun nga, mga bagay na hindi na naman dapat makita ng mga kabataan na katulad nyo. Pero dahil nga yun, yan, curious na. Yan. So kung hindi nyo, wala kayong disiplina, walang disiplina ang isang kabataan sa paggamit ng responsable sa internet, maaring mapunta siya sa mga maling impluwensya, okay, na napapanood or nababasa, nakikita, mga larawan sa internet. Okay? So, depende yon sa kabataan. Okay? Very good, Christian. Meron pa ba na may naiisip dito? Alaysa Bautista? Nakakatulong po siya dahil po naagad po tayo nakakuha ng information po sa internet. Nakakasama naman po siya kapag po mali po yung natanggap po natin at napaniwalaan po natin. Okay. Yan. Minsan ganon. No? Kung familiar kayo sa katagang fake news, yan, maaring yun yung binabanggit ni Alaysa. Yan. So, yan, tama yun. Kung meron kang hinahanap, meron kang gustong, kumbaga, i-verify, mga impormasyon na, lalo na yung mga current events. Yan. So, sa internet, mas mabilis yun, di ba? Mabilis na kumakalat yung balita, yung kaalaman, mga iba-ibang bagay na maaari nating matutunan. Pero, mag-ingat sa lahat ng napapanood, napabasa. Kasi hindi naman lahat totoo. Lalo na kung yung source o yung pinanggalingan ng informasyon ay hindi ka tiwa-tiwala. So, dapat alam natin yon. So, sa internet, yan, maraming nagpapanik maraming na nagkakaroon ng misinformation, yan, mga wrong information kasi nga maraming nagpapakalat ng maling impormasyon. So, dapat sa internet, kung mahilig ka magbasa, manood, siguraduhin mo na ang pinapanood mo ay yung na trusted, katiwa-tiwala at yung source talaga ay yun nga legit siya, totoo kay yung sinasabi niya. So hindi lahat ng nasa internet, hindi lahat ng nakikita natin diyan online ay totoo at dapat paniwalaan. Okay? So very good, Alaysa. So meron pa ba? Sir, Maureen, meron kayo dadagdag? yung Sige. mga bata po ngayon, mas gumagaling po sila sa English tapos hindi na po sila marunong magtagalog. Ayun. So, yan, positive at some ways, no? Pero at the end of the day, parang merong bagay na nakakalimutan. Okay, very good, Maureen. Yan. So, sa atin, yan, lalo na sa ating pag-aaral sa Filipino, wag nating kalimutan ang wikang pambansa natin. At the same time, yung wika natin na kinagisnan, kung Kapampangan, tinatawag na mother tongue language, yan, wag kalimutan yun. Kasi, kailangan matutunan natin yung basic sa atin, yung mother tongue natin bago tayo pumunta sa mga bagay dun sa gusto nating malamang iba pa. Okay? So wala namang mali sa pag-aaral ng Ingles o iba pang lengguwahe. Dapat huwag kalimutan ang sariling atin. Okay? So yan. Maraming salamat. Yan. Very good po sa lahat po ng nakapag-bahagi ng kanilang kaisipan. At alam ko sa iba na hindi nakapagsalita, mayroon kayong naiisip. Yon. Kung positibo yan, gawin natin. Pero kung negatibong naidudulot yan, iwasan. Okay? So sa inyo bilang kabataan, kailangan meron kayong disiplina. Alam nyo yung limitasyon nyo sa paggamit ng technology. Okay? So dapat alam pa rin natin ang ating limitasyon. Kung ilang bang oras, dapat 4 na oras lang daw yung yung pagtutok natin sa mga ganito, sa mga gadgets. So kasi maaaring makadulot yan ng karamdaman or negatibong epekto sa ating katawan kung nasobrahan. Okay, dapat alam ang inyong magkaroon ng disiplina, alam ang inyong limitasyon. Okay, so sa gawain dito sa subuhin, yan. So ang gagawin, lagyan ng check ang kahon kung ang pahayag ay nagsasaad na ang teknolohiya ay nakatutulong. Check daw kung ang teknolohiya sa pahayag ay nakatutulong. At X naman kung ito ay nakasasama. Okay. So, gagawin natin ito at tatawag ako isa-isa sa inyo. Okay? So, ang number 1, sino ang tatawagin ko? Tatawag ako. Hindi yung sino. Wait lang. Nasaan ba yung listahan?
Okay, gusto ko marinig ang boses ni Renz o Shanas. Kyle yun wrong. Mali. Jessie, paki-off ang microphone na. Renz, Evan, pakibasa at pakisagot kung ito ay check or X. Renz, kung narinig mo kami. Renz? May problema Ako po, yan. sir. Si Renz o Shanas? Si Justin ay nagbabasa ng mga maikling kwento na kapupulutan ng aral gamit ng kanyang tablet. Renz, di ka namin nakikita. Pwede ba paki-open yung ano mo? Yung camera. Okay, sige, pakiulit. Pakiulit, Renz Evan. Si Justin ay nagbabasa ng maikling kwento na kapupulutan ng aral gamit ng kanyang tablet. Okay, ito ba ay nakatutulong or hindi? Nakatutulong po, check po. Yan, so check ang sagot. So yan. Gagawin nyo yan, ha? Ipapakita nyo sa ano nyo. So sasagutin na natin para meron na tayong ano. Yan. Collaborative effort. Yan. Sige. So ang sagot sa una ay check. Kasi nagagamit nga sa wastong paraan ang tablet. Okay. Sige. Number 2. Wait lang. Sige. Si Jessie. Yan. Dahil narinig ko yung boses na kanina. Jessie Kalipayan. Nakikibalita si Cheska sa mga bagong kaganapan sa bansa sa pamamagitan ng kanyang Facebook app. Check or X? X, sir. X? Pakiulit, basahin mong mabuti. Unawain mong mabuti yung binasa mo. Check or X? Jessie, pakibasa ulit. At unawain mo yung binasa mo. Nakikibalita si Cheska sa mga bagong kaganapan ng bansa sa pamamagitan ng kanyang Facebook app. Check, sir. Check siya. Are you sure? Check or X? Check, sir. Check. Okay, so check. So nakatutulong kasi nagagamit niya ang Facebook app para yan makasagap yan ng balita. Yan, so malaman ang bagong balita. Okay, very good. Sige, number 3, Jeline. Nandito si Jeline. Number 3, Jeline. Pakibasa. Naririnig mo ba ako, Jeline? Yan ako, tadaramdaman. Okay, si ano na lang, IZ. IZ Mariz. Nakaligtaang kumain ng tanghalian ni JB dahil abala siya sa paglalaro ng Mobile Legends. X po, sir. X. So, malinaw na malinaw, X yun. Kasi, yan, dahil sa paglalaro, yan, nakakalimutan niya ng kumain. Yan, nangyayari ba yan? True to life, nakaka-relate ba kayo? Sino dito yung mga gamer? Yan, nangyayari ba yan sa totoong buhay? Oo, nangyayari. Yan, maraming mga nababalita na nagkakaroon ng yan, sakit. Yan, may kaka-ulcer la, yung iba nagkakaroon sila ng, kumbaga, ang tawag, hindi sila makatulog, ang insomnia. Kasi nga, tutok sila masyado sa gadget. Yan. So, yun. X po ang number 3, nakaligtaang kumain ng tanghalian ni JB dahil abala siya sa paglalaro ng Mobile Legends. Okay, number 4. Yan, sino yung gustong sumagot? Sige, si ano na lang. Prince. Yan, Prince Tuason. Number 7. Number 4. Gamit ang video call, kinamusta ni Emrich ang kalagayan ng kanyang magulang na nasa ibang bansa. Check, sir. Check siya. Bakit siya naging check? Sige nga, Prince. Kasi si Emrich, sir, kinamusta yung magulang niya sa ibang bansa, sir. Oh, yan. So, salamat. So, yun. Nagamit ang teknolohiya sa komunikasyon. Okay, dahil nga magkalayo, si Emrich at kanyang magulang, so nagkaroon sila ng paraan para makapagkomunikasyon gamit ang teknolohiya. Okay? And then, last, number 5, Trisha Ann Perez. Pakibasa at pakisagot. Palaging nagpupuyat si Jared dahil sa panonood ng mga panoorin o pelikula sa YouTube o Netflix.
X po, sir. X, yan. Malinaw na malinaw kasi napupuyat siya. Okay, meron ba dito na nagpupuyat sa pagbabasa ng Wattpad? Yan, panonood ng movies. Yan. So, kapag napupuyat ka, alam mo naman kung sabi nga dapat 10 p.m. yan, natutulog na tayo. At ang isang kabataan, katulad natin, yan, dapat natutulog tayo ng 7 to 8 hours a day. Yan. So, kapag nakukulangan doon, it means puyat. Okay? Kapag napupuyat ka gamit ang gadget, mas lalong doble kasi nakatutok ka sa radiation. Okay? So, hindi yan nakakatulong kapag napupuyat tayo. Okay? So, yun po yung mga sagot. Number 1, check. Number 2, check. 3X. 4, check. And then 5X. So, yun. Lagay nyo lang po sa answer sheet niyo yan. And then, sa letter B, yan, meron dito ang inihinging payo. Ang gagawin nyo dito, ano ang maipapayo mo sa mga kabataan na katulad mo sa mabisa at kapakinig-pakinabang na paggamit ng gadget? Yan, i-post ito sa FB wall sa baba. Yan. So, kumbaga, parang magpo-post kayo dito ng isang Facebook post, no? And then, yan, ang laman ng post is payo. Yan, ano ang maipapayo mo sa kabataan na katulad mo sa mabisa, yan, at kapakipakinabang na paggamit ng mga gadgets. So, ikaw bahala kung paano mo aayusin yung post na ito. So, kung parang payo siya, okay, sa mga kabataan katulad mo. Pwede kayong gumamit ng hashtag, and gumamit ng kasabihan, pwede gumamit ng slogan, yan, kayong bahala, or tangka, or haiku, or isang part ng tula. Yan. So, kayo nang bahala po sa letter B. And then, sa letter C, yan, ano yung napansin nyo sa mga pangungusap sa ating ginawa sa letter A? Mula sa mga nakasalungguhit na salita sa mga pangungusap sa titik A, yan, ano ang gamit ng mga ito na sa nais na ipabatid na kaisipan ng buong pangungusap? So, babalik kayo sa letter A at titignan nyo yung mga naka-underline or nakasalungguhit. Yan, ano yung mga gamit ng mga naka-underline na iyon? Okay, sa pangungusap. Yan. Tulad dito sa number 1 na, yan, 2 sa, 3 dahil, 4 na, and then 5 dahil sa. So, sagutin nyo po ang letter C doon. Okay, so dito po tayo sa Aralin 8, mga pang-ugnay. Yan, masinsinang pagbasa. Suriin ang halaw na bahagi ng dalawang sanaysay mula sa blogspot.com at suriin kung alin ang formal at di formal. Diba, last time pinag-aralan natin kung ano ang pagkakaiba ng formal at di formal na sanaysay. Dito meron kayong balikan, kumbaga activity na susubok sa inyo sa pagbibigay ng pasya. Yan, kung ano or ano ang pagkakaiba ng sanaysay. So meron tayong sanaysay 1 at sanaysay 2. So babasahin niyo po ito at sasagutin ang katanungan sa ibaba. Okay? So madali lang yan para sa inyo. So di ba sa exam ninyo meron din ako nilagay na ganyan. All right. And then sa dito na tayo sa pang-ugnay. So wait lang. Tuklasin. Wait lang po ha. Meron na akong ayusin sa exam ninyo. Okay, so 8:30 na. So, wala nang makakapag-exam niya. Okay, so kung nakikita niyo sa screen, yan. May nagre-raise ng hand. Why? Bakit? Okay, kung nakikita niyo sa screen yan, nandito po, tatalakayin natin ang mga pang-ugnay. So, babasahin ko. Ang mga pang-ugnay ay isang bahagi ng pananalita. So, bahagi siya ng pananalita na gaya ng kanyang pangalan. Ito ay nag-uugnay sa mga salita. Sugnay, parirala, o mga pangungusap. Yan. Kung naaalala nyo yung pinag-aralan natin sa Module 2, yan, ganito rin yung gamit. Yan, pareho lang yan, yung mga pang-ugnay. So, ang pang-ugnay ay tumutukoy sa mga salita na nagpapakita ng kaugnayan ng dalawang unit o bahagi ng isang pangusap. Ito ay may 3 uri gaya ng panganig, pangangkop, at pang-ukol. Yan. So, magpo-focus po tayo sa 3 yan. Yan. Panganig, pangangkop, at
pang-ukol. Yan. So, yun po ang ating pag-aaralan. So, sa isang sanaysay, makatutulong ng malaki sa pag-oorganisa ng ideya ang mga pang-ugnay. Yung sa pagsulat ng sanaysay, malaki po ang gamit ng mga pang-ugnay. So, sa discussion natin last week, tungkol sa sanaysay, yan. So, malaki ang naitutulong ng mga pang-ugnay sa pagbuo po ng kaisipan sa pag-oorganisa ng mga ideya sa isang sanaysay. Ang mga pang-ugnay ay nauuri rin bilang mga salitang pangkayarian. So meron tayo po dito ang example, yan, under sa letter A, B, and C. So tatlong uri. Yung una, yung pangatnig or conjunction sa Ingles. So ito yung mga salitang nag-uugnay ng dalawang salita, parirala o sugnay. So pwede natin gamitin dito yung tulad ng kahit na, dahil sa, kasi, palibhasa, yan, bukod, tangi, at iba pa. Yan. So kung gagamitin natin sa pangungusap yan, usually nababasa natin at nagagamit natin yan sa pangungusap. Yan. So ang tawag po dyan ay mga pangatnig. Yan. So nag-uugnay sa dalawang salita, parirala o sugnay. Yan. So pangatnig po ang tawag dyan. Okay? Yan. So kung familiar kayo sa mga yan, actually ginagamit natin yan, yan sa ating pakipagkomunikasyon, pagsulat ng mga sanaysay. Yan. So, ang tawag po dyan ay pangatnig. Okay? Yan. So, letter A po yung pangatnig. Letter B, pang-angkop, na tinatawag na ligature sa Ingles. Ito naman yung mga katagang nag-uugnay sa panuring at salitang tinuturingan. Okay? So, di ba din-discuss natin yan? At meron tayong rule dyan. So, kung patinig or katinig, di ba? So, na, kapag patinig, katinig. Yan. And NG, yan, dinadagdag yung NG at dinadagdag lang yung inaalis yung N and pinapalitan ng NG kapag ang sinusundan ay nagtatapos sa letter N or titik N. Okay? So, kung naaalala niyo yung discussion natin last time dito. Yan. So, pang-angkop po ang tawag dyan. Di ba yung berdeng dahon? Yan. So, di ba, lunti ang dahon. Yan, pwede rin yun. Okay, so yun po yung pang-angkop. And then letter C, yung pang-ukol or preposition. Yan, ito naman yung mga salitang nag-ugnay sa isang pangalan sa iba pang salita. When we say pangalan, ito yung ngalan ng tao, bagay, pook, pangyayari, or institusyon. Okay, so pangalan or noun sa English. So, ang tawag po dyan ay preposition. So, ginagamit yung ang, kaugnay ang si, and then ng, ni, kay, and ayon sa, or ayon kay, para sa, para kay, at, or pwede ring hinggil sa, or hinggil kay, at iba pa. Yan. So, pang-ukol naman, or preposition, ang tawag dyan. So, hindi na tayo masyadong mag-focus dito kasi na-discuss na natin sa module 2. Okay? So, yung tatlong uri ay pangatnig, pang-angkop, at pang-ukol. And then, syempre, under that, yan, meron kayong gagawin na mga gawain. So, ang gagawin nyo, under suriin, basahing mabuti ang mga sumusunod, ikahon ang mga pang-ugnay sa bawat pangungusap. So, anong gagawin? I-box po ang mga pang-ugnay sa bawat pangungusap. So, meron tayong 10 pangungusap dito. Hanapin nyo ang pang-ugnay at ikakahon lamang. So, sir, paano po gagawin? Okay, kopyahin nyo muna ang pangungusap and then i-box nyo ang pang-ugnay na makikita nyo dyan. Yan. Maikli lang naman yung mga pangungusap. Okay? So, question po under suriin. Yan. So, madali lang yan. Hanapin ang mga pang-ugnay at ikahon sa bawat pangungusap. Okay? So, siguro malinaw na po yun. And then, dito sa letter under pagyamanin, ang gagawin naman dito, pag-ugnayin. When we say pag-ugnayin, pagkabitin, yung dalawang kaisipan upang makabuo ng isang pangungusap gamit ang mga pangatnig. Yan. So, mula dun sa mga na-discuss or mga halimbawa ng pangatnig, yan, gamitin ito at pag-ugnayin ang dalawang kaisipan, okay, or pahayag at gumawa or bumuo ng isang pangungusap. Okay? So, may A at B dyan. Yan, pagdugtungin or
pagkabitin or pag-ugnayin ang dalawang kaisipang ito or pahayag para makabuo ng isang pangusap gamit ang mga pangatnik. Okay? Yan. So 5 po yan at yun po ang gagawin ninyo. Okay. So isa-isip. Yan. Lalampasin na rin natin to kasi ito ay tumutukoy sa sanaysay na na-discuss natin sa Module 7. Okay, di ba ito pinag-aralan natin. Yung formal at di formal, yan, sangkap, bahagi. Yan. So hindi ko na i-discuss ito ngayon. And then, yan, punta na tayo sa isagawa. Yan, ang gagawin dito, so bubuo kayo ng isang sanaysay. So nandito po yung panuto. So babasahin ko na lang para sa inyo. Magaling na isagawa mo ang mga kahingian sa mga naunang pagsubok upang lubos na mahasa ang iyong kakayahan. Sa gamit ng wika, ikaw ay malayang gagawa ng isang komposisyon na susubok naman sa iyong pagkamalikhain sa pagbuo ng isang sanaysay. So, ang gagawin mo, bubuo ng isang sanaysay na tumatalakay sa iyong sariling opinyon tungkol sa mga dapat o hindi dapat na katangian ng kabataang Asyano. Okay? Ang komposisyon ay hindi dapat bababa sa 100 or 100 na salita na bumubuo sa pamagat, simula, katawan, at wakas. Okay? Paghusayan ang pagsulat gamit ang kakayahang komunikatibo, tunghayan ang rubric sa pagwawasto at pagbibigay ng marka sa teksto upang may sakatuparan ito ng epektibo. So ito yung paraan ko ng pagbibigay ng puntos. Okay? Kung sa nilalaman, yan, nagawa mo ito, yan, 10 points. 8, 6, and 4. Okay? Yun po yung pagbibigay. So, ilang points yan? 10, 10, 10. 30 yung perfect score. Okay? So, yun po ang pagbibigay ng grade. So, gagawa ng sanaysay at ito po ang nilalaman ng sanaysay. And by the way, yung module po ay available sa Google Classroom at Google Drive. Okay? So, pwede niyong lagyan ng design kung gusto niyo yung sanaysay ninyo. Okay? And then, last part, and then second to the last part, tayahin. Yan. So, parang ano lang to, summative exam. Yan. So, piliin ang titik ng tamang sagot. So, answers only tayo dito, under tayahin. So, ilang item ba yan? 10. Hindi, 15. Okay. So, 1 point each. Okay? Yun po ang gagawin nyo. Answers only ha, sa tayahin. Yan, pwede kayong, syempre may copy naman kayo ng module nyo, yan, pwede kayong bumalik po doon para ma-verify yung answer niyo. Diba? Ang dali lang. And then, last part, karagdagang gawain. Yan, so ito, bibigyan ko din ng malaking point ito. Yan, babasahin ko yung panuto para sa inyo. Pagbati, para sa iyong pinakahuling gawain, basahing mabuti at suriin mo ang isang lathalain na isinulat ni Fatima Jane Saavedra. Okay, kung napapansin nyo, lathalain po. Kapag sinabing lathalain, yan. So, isa rin itong uri ng sanaysay. Okay? So, kung napapansin niyo ang aking kinuha na halimbawa ng sanaysay ay makabago. Yan. So, at isa-isahin ang mga pang-ugnay na ginamit dito. Isulat sa iyong sagutang papel ang mga makikitang pang-ugnay at gamitin sa sariling pangusap na tumatalakay sa paksa, teknolohiya, nakatutulong ba or nakasasama. Pero hindi ko na inihingi sa inyo to yung wag nyo nang gamitin. Okay, basta ang gagawin nyo lang, basahing mabuti, yan, basahin nyo at unawain syempre ang lathalain na yan o sanaysay na yan sa ibaba. Okay? So, ang gagawin nyo na lang, hanapin ang lahat ng mga pang-ugnay na ginamit. Yan, isulat nyo na lang at lagyan nyo ng number. Okay? So, answers only. So, hanapin ang mga ginamit na pang-ugnay dito sa lathalain or sanaysay na isinulat ni Fatima Jane Saavedra na may pamagat na hindi ko gustong maging bayani lang. Okay? So, yun po ang inyong gagawin sa karagdagang gawain. Yan. So, gusto ko lang dito na basahin nyo yan ng mabuti at tignan kung ano yung estilong ginamit ni Fatima sa kanyang pagsulat. Yan. Mag-enjoy kayo dyan. Maganda yan ang ginamit niya.
Okay, so yun po yung last part. I think wala na kasunod. Okay, wala nang kasunod. Okay, so dahil dyan, yun po ang ating, yun yung kabuuan ng Module 8 natin. Okay, any question? Bago tayo mag-end, 8:45 na at pwede nyong simulan ang pagbuo or paggawa ng mga gawain nyo sa Module 8. Any question? May question po ba? Okay, kung walang question, sige po, paki-open ulit yung inyong camera sa mga naka-off ang camera at tumutok ng maayos sa camera nyo at mag-tick lang ako ng picture. Okay? Sige, harap po. 1, 2, 3. And isa pa. 1, 2. Okay. Sige po, kung wala ng question, pwede na po tayo mag-leave ng call. And then, simulan na po yung pag-sagot. At ako ang gagawin ko, i-check ko yung mga quiz nyo. Then, yung Ruby nagtig din ng quiz. So, dalawang version yan and i-check. Okay? So, good day and God bless us all. So, Good day, sir. Thank you po. Good day, sir. Thank you, sir. okay, so happy learning.